So bike review and bike update tayo dito kay Neru ng Pirelli na Diablo Rosso. Tapos yung likod same stock pa din. Upgrade kasi ako ng busina, dual horn. However, lagay tayo nito MDL niya, pero kailangan ko siyang rewiring. Ayusin ko pa to. Sobrang panalo niya sa comfort. Yung wala. Belt. What is up mga ka-ride ones? Welcome back to my YouTube channel. So ang ganda ng panahon ngayon, kakatapos lang ng habagat, pero hopefully hindi na umulan ngayong araw. Kasi nakakasawa ng laging umuulan eh. Ayan, so bike review and bike update tayo dito kay Neru. Isa siyang Harley Davidson na Street 750, 2019 model pero 2020 acquired siya. Nakuha natin siya, wala siyang mga kahit anong accessories, wala siyang cellphone holder, wala rin siyang MDL. Ang busina niya napakahina. Mileage niya ay nasa around 15,000 lang. Pala dito kay Nero, napalitan na natin siya ng gulong dun sa Takara, yung pangarap niya, yung issue niya dati na sabi ko na nagbibitak-bitak na. Pinalitan natin siya ng Pirelli na Diablo Rosso. Tapos yung likod same stock pa din kasi okay pa naman siya. Tolerable pa siya kung gagamitin pa natin. Ang pinaka-issue lang talaga na na-encounter ko dito sa kanya, yung main issue, yung bigat niya talaga, as in sobrang bigat. Pag sanay kayo sa Ninja 400 tapos ilipat kayo sa ganito 750, this is around I think 230 kilograms kung hindi ako nagkakamali. Tapos full tank pa siya guys, sobra, ramdam na ramdam nyo talaga yung bigat niya. Issue lang din dito sa traffic, kunting mali mo lang ma-outbalance ka. Well, nasa era na kasi tayo ng earth driving, na tayo sa era ng pabilisan. Pero ipapakita ko sa inyo yung upgrades na ginawa ko dito. Actually, mayroon ako isang struggle dito sa motor na to eh. Nag-upgrade kasi ako ng busina, dual horn. However, nakabit ko na siya and okay naman lahat and everything. Kasong problema, hindi ko siya mapagana ng ayos. Ayun I don't know, baka may problema sa wiring ko. So ito yung pinalit natin na gulong, Diablo Rosso 180. Ayan. Tapos naglagay tayo nito MDL nya. And ito, lagay ng tools. Lagay tayo ng tools kasi sobrang hirap ng access dito. Wala tayong masyadong mailalagay dito. Tapos itong nagkakaroon ako ng problema dito, hindi siya gumagana. Nakiklik lang siya, pero kailangan ko siyang rewiring. Ayusin ko pa to, minamadali lang kasi. Yeah. Ayan, let's go. Comfort, wala. Panalo talaga tong panalo talaga tong Harley. Sobrang panalo niya sa comfort. Yung mahirap pag traffic, sobrang bigat niya. Ang bigat. Pero tolerable naman. Sa height ko na 5'11", tolerable yung bigat niya. Tsaka yung tukod kasi ng paa mo, lapat na lapat. Wala ka din yan. Wala ka din. Wala. Belt. Belt lang, Sarap niya i-drive, promise. Mas mabigat to kay Blessy, pero mas maayos siyang i-drive sa long drive. Umandar na yung fan, hindi siya pwedeng stopin ko. Ang long drive ko lang, ang init. Isa pa sa mga negative side niya, sobrang init. Pagka umandar yung fan, ramdam na ramdam mo yung sa binti mo, sobrang init. Pero so far maganda siya i-drive, lalo pag long drive. Advice na pagka nagkaroon kayo ng ganito, gamitin nyo lang sa pag long drive. Pero kung ganitong pang detailing nyo, tapos ganito lagi traffic, nako, kawawa yung engine sa inyo. Prone siya sa so far wala man naman akong na issue ng Harley na nagkakaroon ng overheating, unless may tama talaga yung engine Pero so far so good naman siya, tolerable naman yung init niya.
At sobrang init yun compared mo dun kay Bless sa Ninja 400 natin. So yun lang yung mga accessories na ikabit natin. Nagpalit lang tayo ng gulong, naglagay tayo ng auxiliary light. Gumagana naman auxiliary light. Yung problema, yung ano ko naman, yung busina, kailangan ko i-troubleshoot, kailangan ko siyang ayusin. Kasi hindi siya gumagana ngayon. Na-testing ko na to nung nakaraan okay naman siya pero ayun, ba't ganun? Hindi ko alam ba't ayaw niyang gumana. Ang kaartehan nito ni Nero no. Yan pag mga ganito, mga ka-ride ones, so pag dire-diretso lang, okay siya Hindi mo ramdam masyado yung init ng makina. Pero yung Potek na yan, ramdam na ramdam mo talaga. Yung pala nito, lucho niya, Screaming Eagle, kaya ganyan siya. Hindi na siya stock, pero sobrang solid na niya kasi ang haba niya, tapos yung base yung tunog. Kung may ganito nga lang sanang sound dun sa Ninja 400 ko, ito na rin papalagay ko kaso wala.